So ipa-plug ko gamit yung ating extension. Ayun, naroon. Naka-off position tayo. Ayan. Yung palatandaan natin, yung arrow na yun, naandito siya sa may tapat ng ating metal screw. Ayan, off position siya. So yan, lagi po natin tatandaan bago tayo magpaandar ng mga ginagawa natin, ay huwag muna natin agad siyang ipa-plug. Titingnan muna natin siya dito sa kanyang plug kung okay yung connection natin sa pamamagitan ng ating tester na nakasit siya sa ohms. Ayan. So tingnan natin kung tama yung ating connection, kung walang short para hindi siya pumutok, safety tayo. So yan, naka-off position tayo. Tingnan natin yung ating plug. Kung meron tayo makukuha, naka-off position tayo. Ayan. So ayun, so wala tayong nakukuha. Ayan oh. I-short natin yung tester. So ayun, gumalaw siya, di ba? Ayun. So i-on natin. Ito, i-on natin dito. Medyo mahirap pagkasyahin ah. O, ayan, i-on natin. Lagyan natin sa pan. Ayun. So ayun, nakakuha tayo ng 146 ohms sa pan. Ayun. Sa pangalawa naman ay nakakuha naman tayo ng 117. So ibig sabihin yan yung high. Lagay natin sa compressor. Ayan. Nakakakuha tayo ng 3.4 ohms. Ayan. Ilagay natin sa high. Yun. 3.3. Ayan. Yung ating high cool. So yan. Inabot na tayo ng init dito sa ating pwesto. Inilapit ko na yung aking extension at ating isang paanda rin. Pa-plug natin siya. Ayan. Yan. Bali naka-opposition siya. Nakita natin na hindi siya gumalaw kasi nga naka-opposition siya. Yun. Kuha tayong 0.5 sa ating low pan. Tingnan natin sa high pan. Yan. Yun. Ito yun. Lumakas yung hangin niya. Yan. 0.5 ang kanyang amperahe. So ilalagay naman natin sa compressor. Compressor natin. Ayun. Umandar na siya. Ayan, tumunog na yung kanyang compressor at nakakakuha tayo ng 2.7 amperes. Sa unang arangkadahan ng pag-andar niya, ayan, nakita natin ito, nag-yellow, ayan, nag-yellow. Titingnan natin kung mawawala siya after a couple minutes. Dapat mawala yung yellow na yan. So umabot dito yung kanyang yellow, ayan oh, namumuti na, ayan. So kailangan matunaw natin yan. Aantayin natin hanggang sa matunaw siya. Yung ating kasa, hindi natin ginagalaw at bahirap na kasi open yan. Baka mamaya mag-short pa tayo. So steady lang siya dyan. Nilad natin itong kanyang thermostat, yung kanyang tail para hindi siya mag-automatic. Kasi kanina nung ating testingin, nakita natin nag-automatic na siya. So napansin natin yung mga tubing niya, yan, nagsisimula na siyang mag-sweating. Ayan. So ayun, nakita natin, yun, natunaw na. Yan, natunaw na yung kanyang yellow. Ayan, oh, nagsusweating na siya. Ibig sabihin, good condition yung ating aircon. Ayan, maganda yung lamig niya. Ayan, maganda yung performance. So, ibig sabihin, ikakasal natin to. Dito lang tayo magkakaroon ng diskartihan pagdating doon sa pagkakasal ng kanyang switch, kung paano natin sa magandang imamounting. So, okay na yan. Testing natin. Ipoproceed na natin yan. Imamounting na natin yan. Dito na, makikita ang kisig natin. I-off na natin. Yun, off na. Yan. Unti-unti nang tumitigil yung kanyang fan blade. Ayun. Yan. Umagal na. Ayun. So, okay na yan. So, bali yung kanyang pinaglagyan ng kanyang board, yan na rin yung gagamitin natin. Dito natin ilalagay yung ating selector switch sa lugar na to. Modify na lang natin. Ayan, tinabas na natin. Ayan. Nilagyan na natin yung butas. Ayan. So okay na yan. Nilagyan ko rin ng kalso to kasi malalim. Yan ang gagamitin natin ngayon. Ito yung switch ng swing. Dito na natin ilalagay sa gitna na yan. So,
Itong ating switch na gagamitin ay mayroong tatlong terminal. Yung gitna, yan yung pinaka main line niya. Tapos itong nasa dalawang tabi, yan yung kanyang contact point. Kung halimbawa siya ay ganyan ang posisyon niya, ang may contact dyan, yung itaas na yun at saka yung gitna, itong nasa ilalim, wala. Yan. So kapag yan ay ginanon mo, sinwitch mong ganon, so ang may contact na dyan, itong nasa ilalim at saka yung nasa gitna, nawala na yun nasa taas. So ibig sabihin kung saan yung, yan, yung nakalutang na ganyan, naroon yung kanyang so tester natin gamit yung ating buzzer. Yan. So nakita natin, ayan, nakaangat siya. So ang contact niyan ay ito yung gitna natin. Yan. So ayan. So yun, nakaangat. So ang contact niya nandito. Yun. So itong nakalubog, wala. Ayan o. Yung nakalubog, ayan. So wala. Yung nakalutang, ayan, nakalutang. Yun, na-mounting na natin. O, ayan. So magko-connection na tayo. Bali, inihiwalay ko tong sa compressor. Ito yung sa fan motor. Yan magkakasama. Pagkatapos itong dalawang ito, yan yung galing doon sa kanyang swing. So pinaghiwa-hiwalay, pinag-divide na natin yan. Ayan. Kanya-kanyang posisyon na yan. Ayan. So ang una nating gagawin ay dito tayo magkukonnection sa capacitor nya. Unahin natin tong kanyang running. Dito yan sa apatan ng pwesto nyan. Yan. Isunod natin yung running ng fan motor. Ayan. Nakakulod siya. Pareho siyang blue. So ilagay natin dyan. Magkasama silang blue. Yan. Sa fan motor. So ito naman yung sa kanyang starting ng kanyang compressor. Dito natin ilalagay yan sa nagsusulo. Yan. Nagsusulo yan. Ayan. Magandang posisyon. Ayun. Yan. Ito naman galing sa cord nya. Ayan. Service cord. Yung itim ang gagawin natin sa kanyang line 2. Yan. Ilagay natin siya rito. Yan. Ito. Yung sa swing nya, dito rin natin sasama yan. Siya yung pang-apat na pupuno dito sa kanyang terminal. Kaya apat yan. Yan ang para sa swing. So ayan, kompleto na yung ating capacitor. Okay. Sunod natin yung kanyang thermostat. Ito, tong red. Yan. Ito yung red. Ilagay natin siya dito sa thermostat nya. Yan. Ayun. So itutuloy natin yung ating connection. So naikabit na natin itong ating thermostat na galing sa compressor. Yung pinaka-common niya, lalagyan naman natin ito siya. Ito. Dito rin yan sa thermostat. Yan. Yan naman yung tatakbo dito sa ating coil, dito sa gitna. Ito yung ating compressor. So ayan ang kasa niya. Ayan o. Okay. Itong practice natin kanina, itong red nasa ilalim. So ilagay natin. Ito na yung final connection nya. Ayan. Final connection na yan. O, red sa ilalim. Yan ang gagawin natin high. Tapos yung yellow dito sa ibabaw. Yan ang ating low. So ayan ang magiging forma nya. Okay na yan. So dito naman tayo sa linya. Ito yung galing sa plug natin. Ilalagay natin siya dito sa ibaba. Ayun. Dito natin sa ibaba ilagay. Yan yung ating line 1.
yung line 2 niya nandun sa capacitor. So ayun, yan. So ang kulang lang natin ay itong kanyang swing motor. So lalagyan muna natin siya ng connection. Itim na rin ilalagay natin para color code siya. Yan, ikpitan lang natin para maganda yung kanyang kapit. Saka natin siya ngayon itip. Yan. Tapos ilagay natin siya dito sa swing, doon sa ilalim. Ayun. Ayun. So ito naman yung ating ilalagay sa gitna, yung pinakagitna niya. Ayun. Tapos itong kanyang linya, dito natin ilagay sa ibabaw. Yan. So itong isang linya, ilalagay natin dito sa gitna. Ayun. Pagkatapos ito dito sa line 1. Ayan. Yan yung ating ginawang line 1. Yung nagpunta sa capacitor, yung line 2. So, lagi nating tatandaan na yung swing motor, may sariling linya yan. Nakita natin yung ito, itong isang ito. Yan. Dumirekta dito sa line 2. Pagkatapos ito namang kasama niya, ito, nakarekta naman sa line 1. Kasi ang purpose niyan, pagka gusto ng minamahal natin customer ay pan lang at ayaw niya ng compressor pero gusto niya nagsuswing, may magsuswing siya kasi nakabukod yung linya niya. Dito lang magkakatalo yan sa kanyang switch na yan. So yan, kompleto na yung kanyang pase. Ayan o, okay na, na-under na yan. Okay na siya. So paandarin natin. Nakikita natin yung yelo, ayan, namumuti. Pagka ganyan ang tayo ng aircon at pagkatapos na halos 30 minutes ayan ay hindi natatanggal at lalong kumakapal, meaning na undercharge yung ating unit. Pero pagka ganyan siya ay nagyelo, pagkatapos ay mawawala rin yung kanyang yelo at matutunaw, meaning na yan ay good condition. Hihintayin lang natin hanggang sa matunaw siya. Yan, makapal na yung kanyang yelo. Ibig sabihin yan na okay yan. Antay lang natin hanggang sa siya ay matunaw. So ayan, unti-unti na siyang natutunaw. So ayan, naubos na. Nawala na yung yelo niya. Okay na yan.